Una sa ating mga balita, umaksyon ngayon si Pangulong Aquino sa mga hinihiling na karagdagang benepisyo ng mga manggagawa. Inihayag ito ng Pangulo sa ikalawang pakikipagdialogo sa mga leader obrero kasabay ng pagdiriwang ngayon ng Labor Day. Ito ay sa pamamagitan ng atas sa kanyang gabinete na iprioridad ang karaingan ng sektor ng paggawa. Si Rocky Ignacio nag-uulat. Inatasan na ni Pangulo Aquino ang kanyang gabinete na pag-aralang mabuti ang concerns ng labor sector. Kinumpirma ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda 2 beses sa kipagdialogo ang Pangulo sa idinaos na pre-labor meeting sa mga manggagawa sa Malacanang. Nagkaroon ng magandang pag-uusap. In fact, nabiglahin sila ang mga labor leaders na mag-meeting pa pala kasi kumakain na po siya, tapos na po yung lunch. So when we met with them, when the President met with them, mas magandang pag-uusap dahil nakaupo lahat sa isang table ang mga labor leaders. Kami po mga cabinet members, except si Sec Linda at saka si Sec Vicky nasa aming table po at naglapas po siya ng kanilang mga concerns tulad po ng end of contract, yung contractualization. Kabilang sa inatasan ng Pangulo si BIR Chief Kim Henares para pag-aralan ng mungkahing pagtataas sa bracket ng tax exemptions. Batay kasi sa Tax Reform Act, aabot lamang sa 30,000 pesos ang pasok sa tax exemptions. Ang minimum wage kasi tax exempt yun pag nasa minimum wage ka. Ang kapag umakyat ng ₱1 yung sweldo nyo, lumampas ka ng minimum wage, natatax siya. Naging concern po yan ng ating labor sector. So kunyari, 456 ang sweldo nyo, minimum wage. Pag naging 457, taxable na yan. So ang concern ng mga labor sector, kung tumaas na yung ₱1, may tama na kami sa tax, whereas wala 456 yan kami. So sabi ni Pangulo kay Commissioner Tininaison doon, sabi ni Pangulo, make it a priority to study that. How do we address that? How do we encourage productivity na hindi naman sila, that they will not be burdened naman by this tax. Sinabi ng Pangulo na titiyakin ito ang pagkakaloob ng makatotohanang benepisyo sa manggagawang Pilipino. Nauna nang nagsagawa ng Labor Day activity si Pangulo Aquino sa bisperas ng Labor Day. Pero paliwanag ng palasyo, rekomendasyon ito ng DOLE at hindi sinadya para makaiwas sa ikinasang rally ng mga leader manggagawa. If I'm not mistaken, weeks ago or a month ago kasi alam mo naman yung schedule ni Presidente, hindi mag-ora-orada yan. So that's planned in advance. So when ang DOLE suggested that we hold it on April 30. So that was the recommendation given by DOLE. Samantala, tiniyak naman ang pamahalaan ang pagkakaroon ng programa para tugunan ng labor inequality sa Asia. Ayon kay Lacerda, ang dagdag na pondo para sa edukasyon at iba pang programa hirap ang pangunahing hakbang upang ito ay tugunan. The key to reducing inequality is better education, better healthcare, social safety nets, and higher and broader economic growth, especially in agriculture. And that's the reason why the President has increased the education budget by about 50%, healthcare by around 80%, DSWD by over 260%, infrastructure by over 30%. Samantala, magsasagawa ng panibagong pulong ang pamahalaan sa labor sector sa huling linggo ng buwan ng Mayo. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.